government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. Ayun. Ang linaw, no? Sinabi ng Pangulo, tayo sumusunod. Aha. Sinusunod natin ang kasunduan at yung Community of Nations. Kaya nga, pinadaanan niya sa Interpol. Yun nga. Ang sabi naman ng iba, Jen, teka muna. Akala ko ba ang International Criminal Court ay the court of last resort? Ha? Oo nga. Oo. At ito'y nasa panuntunan din naman ng ICC. Oo. Ibig sabihin, kung hindi kayang litisin ng isang gobyerno ang isang inaakusahan ng iba't ibang krimen, kasama na yung crimes against humanity, tsaka lilitisin ito ng ICC. Ibig bang sabihin, inaamin ng gobyernong ito na sila ay incapable or unwilling na litisin ang dating presidente? Yun ang kinakatwir naman ng iba. Kasi kaya niya pumunta na sa ICC, mukhang nai-impluwensya ng mga korte ba sa Pilipinas? Ayun. Ganun ba ibig sabihin ng ganun ang lilitaw, di ba? Kaya hindi dinidinig ang mga kasong isinasampa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Correct. Samantalang ang mga past presidents, gaya na ni former President Joseph Estrada, ay nakulong, nilitis ho sa Court ng Pilipinas. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nakulong din at nilitis sa Pilipinas. Kaya ang sabi ng ilan, teka muna, bakit nyo minadaling dalhin si Pangulong Duterte? Samantalang, nag-file pa sila ng mga motion sa Korte Suprema. Yun na nga. Ibig ba sabihin, ayaw nyo na makialam dito ang local court? Kaya nyo, hindi ba? Kasi sabi parang ipauubaya na natin. Parang gano'n ang nangyari. Ipinain mo doon, di ba? Ayaw mong madinig man lang kahit nakapiraso yung katwiran dyan sa pangyayaring ito sa pamamagitan ng Mano bang Jen? Di ba? Kagagaling niya ng Hong Kong. Dinala mo dyan sa Villamor. Patulugin mo man lang dyan ng ano. Diba? Sabi nga ng... Yung maganda ba, paririnig natin yung statement ni Senador Alan Cayetano, isang abogado rin yan. Na sinasabi niya, meron pang mga gumaganang batas. Hindi ba pwedeng hintayin man lamang natin yon? Due process. Kasi number 1 na niya, due process of law eh. Meron ba? Papakinggan na nga natin. Meron tayo okay doon. Na ba? Sige, pakinggan natin. Ano ang punto? Ito, maganda rin yung punto ni Senador Alan Cayetano eh. Ready na ba? Ano ha? Meng? Sige. Pakinggan nga natin. Senador Alan Cayetano. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. Ayan. Mahaba pa yung binabanggit niya eh. Pero ang kanyang pinakapunto lang, sana iginalang natin yung basic rights na due process of law. Diba? Lahat niya yan eh. Dapat ay dyan natin tinitingnan yung mga anggulong ito. No? Bagamat, anya ay binasahan ng Miranda Doctrine si dating Pangulo Duterte, etc. Pero ngayon lang kanya sa nakakita ng high profile kaya ng dating Pangulong Duterte na hinuli
sinakay sa aeroplano at inilipad palabas ng bansa. Nabiglaan. Mukhang kakaibaan niya yun. Yan ang punto naman ni Senador Alan Cayetano, ha? Eto naman ang isa pang statement dyan. Ayan. Ito naman, senador din, ha? Okay. Dating senador Gringo Honasan. Mukhang... Ano naman ang kanyang punto, kasi Senador Gren? siyempre, si Senador Gringo, ay alam mo naman ang role nito sa mga nagdaang administrasyon, di ba? Oo naman. Oo. Laging may kudeta. Nung siya aktibo pa sa AFP. Ang sabi niya, both President Bongbong Marcos and Justice Secretary Boying Remulla have consistently asserted that the Philippine justice system is functioning. Di Ay, ba? tama naman. Gumagana. Ang lahat ng sangay ng ating pamahalaan, maging ang mga korte. Yes. Totoo. And that we are not a failed state. Tama naman. If there are charges against former President Duterte, then our own courts, not the International Criminal Court and its foreign judges, must handle the case. I myself have been arrested, charged, imprisoned, and later granted amnesty. My entire legal process transpired under the jurisdiction of our national courts. Tama. Similarly, former Presidents Joseph Estrada and Gloria Macapagal Arroyo faced legal battles, were imprisoned, and went through the judicial process within the bounds of Philippine law. What is happening now is a dangerous precedent. So pareho sila ni... Parang pagka itong sinundan natin, baka sa mga susunod, ganyan na mangyayari. Kasi para magiging jurisprudence yan, di ba? Isang... Gagayahin na, kokopyahin na niya ng masusunod na pangyayari yan. Sasabihin kasi, hindi, pwede naman pala. Ganyan pala sa Pilipinas. Nangyari na dati. Pagka pinaresto, ilipad mo agad. Bago pa mag-file ng petition sa Korte Suprema. Yun ang punto ni Alan Cayetano. Tsaka yun din ang... Pero teka lang, baka sabihin ng ating nanonood, teka lang, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Gringo Honasan, wala silang reklamo sa ICC, sa International Court, kundi local court ang mga kinaharap na kaso nila. Kaya hindi siguro sila agad sinakay sa aeroplano at dinala sa iba yung dagat. Hindi talaga sila nadalhin doon. Kasi dito sila lilitisin. Ang gusto lang ipakita dito, ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, hindi mo na kailangang ilipad ng eroplano dalhin sa daig dahil pwede mo siyang litisin dito, kagaya ng ginawa kay ERAP at kay GMA. Ayan. Yun ang punto dito. Bakit kailangan mo dalhin doon, di ba? Wala ka bang korte rito? Di ba? Well, sa kabilang banda naman, Nelson, baka sabihin nila, hindi, baka kayong dalawa ata, baka kayo'y makadigong kayo ngayon mga kababayan, bibigyang diin po namin sa inyo, papapansin po namin sa inyo, wala muna tayong Vox Populi ngayon, kasi gusto namin i-present sa inyo at mapaglimi-limi ninyo sitwasyon. Ano naman ang sagot ni Attorney Claire Castro? Ayan. Di ba? Baka sabihin kasi nila, isang panig lang ano naman ang sagot ni Attorney Claire Castro? Meron ba tayong voice clip, Sotden, sa mga pangyayaring ito para ipakinggan naman natin ang panig ng Malacanang. Okay. Di ba? Sa pagkakaparesto. Nagsalita na mismo yung Pangulo kanina. Yes, para marinig din ho natin. Sige nga, ano naman ang katiran ng Malacanang sa pangyayaring ito? Pakinggan natin. Hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo, sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Ayun, Nelson, ang malinaw na sagot naman at punto ng Malacanang. Di ba? Ayun nga. Eh, tanong naman nila, nasa batas din naman na pwede kang dumulog sa Korte Suprema. Hindi ba? Dapat bigyan mo nga, actually, mayroon pa nga motion for reconsideration, di ba? May motion for appeal. Eh bakit hindi mo muna bigyan ng pagkakataon na masagot yung mga tanong? Kasi tinatanong nga yung legality nung pag-aresto eh, di ba? Bigla kong naalala, Nelson, singit ko lang. Yung kaso ni Tevez hanggang ngayon, no? Extradition niya, dapat nakabalik ko sa Pilipinas hanggang ngayon. Dinidinig pa sa... Nasaan ba siya? Sa Timor-Leste. Timor-Leste. Si Arnold Tevez, na may kasong murder sa Pilipinas, ay pinapa-aresto natin sa Interpol. Di ba? Inaresto siya doon. Nakulong na. Kaya lang nag-file siya sa Timor-Leste ng appeal. Hanggang ngayon, dinidinig pa rin. Ibig sabihin, hindi siya dinila agad dito. Hindi nung nag-file ng appeal, bago pa dinig yan, dali mo na rin dito. Hindi dapat ganun ang sinabi natin. Sa Interpol, pwede pala baka nagkamali tayo, hindi tayo nagpadala aeroplano doon. Eh kung nagpadala tayo ng aeroplano sa Timor-Leste at kinuha agad si di ba? Yun nga. At meron pa rin atang mga ganyang mga usapin. Kung pwede pala yun, dapat ginawa nila kay Tevez. Diba? Isang halimbawa, yung dating Congressman Mark Jimenez, MJ. Nagkaroon din ng extradition yan, di ba? Sa Amerika pa yata yun. Pero bago siya dinala, nilitis mo na sa Pilipinas.